Magandang araw sa inyo lahat. Alam niyo ba na ang bawat tao ay may kanya-kanyang uri ng katalinuhan? Ayon sa isang sikat na psychologist na si Howard Gardner, hindi lang iisa ang paraan ng pagiging matalino. May siyam na uri ng multiple intelligence na nagpapakita ng iba't ibang talento at kakayahan ng tao. Naturalist intelligence o kalikasang talino. Ako ang naturalist intelligence. Malapit ako sa kalikasan at may malasakit sa mga hayop, halaman at kapaligiran. Halimbawa ng mga trabaho pwede dito ay ang siyentipiko sa kalikasan, magsasaka, environmentalist at botanist. Musical intelligence. Ako ang musical intelligence. Tunog, ritmo at melodiya, iyan ang aking mundo. Nakararamdam ako ng koneksyon sa musika at natututo ako sa pamamagitan ng awit. Mga halimbawa ng maaaring maging trabaho ay mga awit, musikero, kompositor o konduktor. Logical Mathematical Intelligence. Ako naman ang Logical Mathematical Intelligence. Marunong kong mag-analisa ng mga problema, mag-isip ng lohikal, at maghanap ng mga solusyon gamit ang bilang at lohika. Ang mga trabahong maaari naman sa akin ay mga siyentista, inhinyero at matematiko. Existential Intelligence. Ako ang existential intelligence, ang katalinuhang nagtatanong ng malalim na tanong tungkol sa buhay, kamatayan at kahulugan ng pag-iral. Mga halimbawa ng trabahong maari ay pilosopo, pari, at mananaliksik ng spiritualidad. Interpersonal intelligence o pakikipagkapwa-tao. Ako ang interpersonal intelligence. Marunong akong makipag-ugnayan, umunawa ng damdamin ng iba at mahusay sa pakikitungo sa kapwa. Ang mga trabahong maaari sa akin ay guro, leader, counselor o social worker. Bodily kinesthetic intelligence. Ako ang bodily kinesthetic intelligence. Mas natututo ako sa pamamagitan ng kilos at galaw. Mahilig akong sumayaw, maglaro at gumamit ng kamay sa paglikha. Ang mga halimbawa ng trabahong maaari sa akin ay atleta, mananayaw, mekaniko, at aktor. Linguistic intelligence. Ako ang kinatawan ng linguistic intelligence. Mahilig akong magsalita, magsulat, at gumamit ng mga salita upang maipahayag ang aking damdamin at ideya. Ang mga trabahong maaari sa akin ay manunulat, makata, tagapagsalita, guro, at mamamahayag. Intrapersonal intelligence. Ako naman ang intrapersonal intelligence. Malalim kong nauunawaan ang aking sarili, ang aking damdamin, pangarap, at kahinaan. Ang mga halimbawa ng mga trabahong maaari sa akin ay isang pilosopo, manunulat, o psychologist. Visual Spatial Intelligence. Ako ang Visual Spatial Intelligence. Madali kong naiisip ang mga larawan sa aking isipan at mahusay ako sa disenyo, direksyon, at imahinasyon. Mga halimbawa ng trabahong maaari sa akin ay pagiging arkitekto, pintor, designer, o piloto. Ngayon naman, ilapat natin ang 9 types of intelligence sa totoong buhay. Para mas maintindihan natin ang turing ito, tignan natin ang problema ng bayang ito. Nais nilang magtayo ng daanan ng tren, ngunit marami ang kumukontra sa programang ito. Ngunit sa kabila nito, ipinagpatuloy niya ang kanyang proyekto. At kumonsulta siya sa siyam na eksperto. Ipakilala natin ang bawat isa. Si Visual Spatial ay palagi nakikipagtaguan. Mahilig siyang bumuo ng mga puzzles at malawak ang kanyang imahinasyon. Ang trabaho niya para sa proyektong ito ay gawin ng mga plano at gumawa ng modelo ng tulay. Si Naturalist naman ay mahilig sa mga puno
at parami siyang ideya kung paano babawasan ang impact ng isang tulay sa kalikasan. Nabubuo sa kanya ang pagmamahal sa lahat ng nilikha, kahit pa sa mga hayop. Si Logical Mathematical naman ay isang matalinong bata. Kahit sa tabing dagat, kaya niyang bilangin ang mga kinakailangan niyang buhangin upang makatayo ng isang kastilyo. Palagi din siya nananalo sa mga chess contest. Siya ang magbibilang ng gagastusin para sa tulay, lahat ng mga materyales na kinakailangan, at pati na rin ang pagbabudget, mga resources, at risk. Si Miss Interpersonal naman ang mag-a-arrange ng meeting para sa mga tao at mag-i-invite upang sila'y dumalo. Nung siya'y bata pa lamang, mahilig siya sa labas at makipagkapwa sa kanyang mga kaibigan. Pinaliliwanag sa kanya ng kanyang ina na lahat ng tao ay mabuti kahit na nahihirapan silang ipakita ang kanilang damdamin. Kinagigiliwan siya ng karamihan at magaling siyang magkumbinsi kahit pa yung mga hindi marunong makipag-usap. Si Verbal Linguistic naman ay mahilig na sa diary mula nung siya'y bata pa lamang. Mahilig siyang sumulat ng mga tula at kahit sa mga field trip ay mahilig siyang magbasa ng mga mapa. Para sa darating na meeting, siya ang magsusulat ng isang convincing na speech para sa mga tao upang pukawin ang kanilang damdamin. Si Mr. Existential naman mula ng kabataan ay mahilig na magsalita at mag-entertain ng ibang tao. Para sa proyekto, siya ang maikipag-usap at uumpisahan niya to sa pagkukwento patungkol sa kanyang pusa. Pagkatapos ay di-deliver niya naman ang speech at lahat ng tao ay sumang-ayon sa kanyang mga ideya at sumang-ayon sa proyekto. Si Mr. Bodily Kinesthetic naman ang kikilos para maumpisahan ang proyektong gagawin. Kahit ang mga kabataan ay bilib na bilib sa kanya at nais ring tumulong sa paggawa. Kapag break time ay nakikipaglaro siya sa kanyang mga kasama upang masanay ang kanyang pagbabalanse upang magamit ito sa pagkilos. Si Miss Intrapersonal naman ay marunong sa mga damdamin. Alam niya ang takot, ang saya at ang galit. Natutunan niya ito nung kabataan niya kung kailan siya nag-reflect sa kanyang sarili. Marami rin siyang binabasa patungkol sa damdamin. Sa paggawa ng proyekto, siya nagbibigay ng positibong enerhiya, nagmo-motivate sa mga feeling down, at nag-aayos ng mga conflict sa mga tauhan. Habang ang lahat ay busy sa kanilang mga ginagawa, si Musical naman ay sumusulat na ng kanta para sa grand opening ng tulay. Gumagawa siya ng orihinal na musika at mga awiting nakakaindak. Sa pagbubukas ng tulay, siya at ang kanyang banda ay nag-perform ng awitin. Ito ay isang napaagaling na effort mula sa siyam na talino.